Today's your wedding day. We'll fly away. It could happen in a moment. It could take me overnight. It could happen in a moment. It could break the eastern sky. Though our hearts will feel like burning, yet how happy we will be when the Savior comes from heaven. When His blessed face we see, I am listening every listening every roll. Why the mighty trumpet sound? Mighty trumpet sound. Time will come together. Sing shall live together. All our toiling will be over. All our sorrow and its pain. Could happen in a moment. Jesus Christ will come again. It could happen in a moment. At the beginning of the day, He could call us home to heaven. There forever going to stay. Oh, the fallen little love now. In your struggle over sin, trust the great commander's promise. He will surely come again. I am listening every listening every roll. Why the mighty trumpet sound? Trumpet sound. Time will come together. Sing shall live together. All our toiling will be over. All our sorrow and its pain. It could happen in a moment. Jesus Christ will come again. I am listening every roll. Why the mighty trumpet sound? Trumpet sound. Time will come together. When the sun shall live, the sun shall live. All our toiling will be over. All our sorrow and its pain. It could happen in a moment. Jesus Christ will come again. It could happen in a moment. Jesus Christ will come again. Okay, so magandang gabi po sa ating lahat na harinawa po ay nasa maganda kayong kalagayan, masaya, excited na tayo po ay magsama-sama, magsalo-salo sa salita ng Diyos. Kayaan po natin hilingin na ang Banal na Espiritu na ating guro ang siya pong pumagitna upang tayo ay mabigyan po ng pagkaunawa sa bawat salita ng Diyos na may hahapag po ngayong gabi. Kaya purihin po natin ang Diyos. Salamat at naragdagan po yung buhay natin ng another day. Sa linggo po, mga kapatid, no? Sa linggo po. Yung makakarating sa linggo, hopefully ay tayo magkakapatid dito. Basta't walang malaking dahilan ay siguro pag-pray natin na tayo ay magkasama-sama. Kung sino po yung makakarating, hopefully ay nandun po sa desire natin lahat. Yung tayo po ay magkaipon-ipon. Dahil ako po ay sabik na makita kayo personal. Makasalamuha kayo, kasamang umaawit, nananalangin, then salo-salo sa salita ng Diyos. So really appreciate po yung mga prayer ninyo. Harinawa ay wag po natin tantanan ng prayer. Sana ang ating sitwasyon ay magiging pabuti na, back to normal, kahit na
siguro naman hindi pa kagad naman 100% ay magiging maayos, pero pag nararapat na po talaga yung mga tao ay kahit paano sa more than almost 3 months period ay kahit paano naturuan ng disiplina, pag-control sa sarili, pero marami pa rin kasi matitigas ang ulo, kaya ganyan po yung nangyayari, hindi makapagpigil, no? Ako gusto ko po maglabas, pero kinokontrol ko. Mahirap na akong makasagap tapos madama yung pamilya, mahirap po yun. Kaya ang gatmari po ay isang paraan po ay ang dami. Manalangin ka, basa ka ng basa, no, ng salita ng Panginoon, and then some books. Yan po yung maganda. Tapos mag-monitor ka sa balita, at least makikita po natin doon ay na dumadaan po yung mga araw, mga pagkakataon na ito, safe po tayong lahat. Hopefully lahat po ay safe. Nakarinawa po ay patuloy po yung ating pananabik sa mga ganitong klaseng gawain, sapagkat ang Panginoon po ang siyang mangungusap sa atin. Alam naman natin kaliwat kanan, back and forth, iba-iba yung mga balita na nagaganap na ipopost sa social media, sa mga televisions, sa iba't ibang panig ng mundo. Mostly ay nasa sentro yung usapan doon sa mark of the beast, yung mga ganun, tribulation. Tama-tama naman po yung ating pinapag-aralan dito, as we are talking about the rapture of the spiritually born again believers in Christ. So ito po, pag sinabi ko po ito ay rapture, of course dinefine na po natin ito na transporting of a person from one place to another, especially to heaven, pagdating po sa mga Kristiyano, no? At kung dito naman sa lupa, ay transport ka from one province to another province, o from one region to another region. So that's different. Yung sa atin po, itong rapture na tinatawag, yun nga, yung transport po yung mga believers dito, ang sabi ng Biblia, identified sila specifically na dead in Christ. Dead in Christ. At saka yung alive, yung buhay kay Kristo. So sabi nga ni Apostle Paul, hindi tayo lahat mamamatay. Ibig sabihin, at that time, mayroong datna ng Panginoong buhay. So, yan po sila ay idadalhin na po, transport na sila, at mamimit na doon sa air, and then proceed doon sa third heaven, para po humarap tayo sa ating Panginoon for the judgment seat of Christ. Kasi yung judgment seat of Christ, yun po yung paglalaan ng mga corresponding rewards. And at the same time, that is the preparation moment para po doon sa kasalan. Kaya after na ma-reach natin yung katapusan nitong lessons na nagawa ko ngayon, ay matalakay po natin yung dalawa na yon, yung judgment seat of Christ. Hindi na po tayo pupunta ng maraming detail ng judgment seat of Christ. And then at the same time, yung pong tinatawag na marriage supper of the Lamb, para po lalo natin mapatibay yung sinasabi ng Panginoon na yung mga kanya, yung dead in Christ, alive in Christ, lahat ng mga nakay Kristo, aalisin po niya rito. Hindi ho ba napakaganda at napakasarap pakinggan yun? Itong ating Panginoon ay 2,000 years ago, nag-alay ng kanyang buhay, hindi niya pinagkait, binigyan ka ng napakahalagang oras, pagkakataon para lamang ayaw kanyang mapahamag doon sa impyerno forever. That's why, kasi nagre-require ang batas ng Diyos na paparusahan po yung tao na magre-reject dito sa pinadala ng langit na mag-save. Kaya Christ Jesus came into the world to save sinners. Yan ang 1 Timothy chapter 1 verse 15. Kaya at nakita naman po natin yung mga pangyayari nakadetail sa Biblia. Kaya yung mga tao naglalaan ng time sa pag-aaral sa Biblia, lalo ng Kristiyano, maunawaan ito. So I think it is about time na ang lahat ng Kristiyano ay matutunan mo yung good news of salvation, how to present it sa iyong kapwa, sapagkat Lord willing, ito na po yung mangyayari pagbalik natin sa normal as the Lord provides. Kasi supposed to be talaga i-organize po natin lahat ng mga Kristiyano, ay ito talagang ma-encourage sila na mag-win ng kaluluwa. Kaya lang, kailangan natin dito ay meron tayong paminsan-minsan na seminar dito sa church na gagawin. Kaya samahunin nyo sa prayer, no? Samahunin nyo sa prayer na sana ay meron po tayong
pinag-pray na lugar dito. Yung malapit po doon sa Rimaben, no? Yung mga bakante pagdating mo doon, yung bandang kanan. So pag-pray po natin yun, kung ilalaan ng Panginoon yung pangangailangan, ay makuha po natin yun. Yun ang pagtayuan ng bagong simbahan. Okay, sa 2 floor po yun. Sa itaas yung pagtitipon, sa baba po dito yung reception and other activities na pwedeng magawa, no? At yun po yung isang burden na nasa ating puso ay ako'y naniniwala kapag pinrovide ng Panginoon, lahat siguro isang ayon, ano po. Wala ho tayong pipigayin at sasakalin ng mga tao just to have that, no? Pray lang po, yan po yung paraan ng Panginoon, kasi ibig sabihin complete po yung ating trusting o pagka-confidence sa Panginoon. So yun po yun, no? So palawakin po natin. And then maybe at the end of June or early July, magsisimula na po na i-install, tatayo po yung ating radio program dito po sa kasalukuyang building natin. At dyan po yun, yung FM radio. At mag-iiba na po talaga yung forma po ng ating pinagkatiwalang gawain ng Panginoon sa ating. Kaya mga kapatid, I encourage you to continue pray hard, fervently. And at the same time, I strengthen your spiritual na buhay with the Word of God. Ay kailangan dito, hilingin mo sa Panginoon na magkakaroon kang palagi ng excitement from mapagyan ng salita niya. Okay? So mahalaga po ito, no? Kaya the rapture of the spiritually born again believers in Christ, manalangin muna po tayo bago natin po talakayin ito, no? Panginoon namin Diyos, na dakila, maraming salamat po sa lahat ng mga kapatid po at mga tagapakinig, panood po ng live stream na ito, sapagkat napakahalaga ng pagtalakay namin ng bawat salita, lalo na itong napakahalaga at napakaselan na doktrina na dapat maunawaan ng bawat Kristiyano para hindi po siya madaya ng devil at makonfuse ng diablo. Kasi siyempre po, ang devil ay talagang magpapalaganap po ito ng mga tao, i-confuse po yung mga simply at plain na statement in the Bible as we follow yung pong rules na binigay mo that rightly dividing the word of truth. So Panginoon, maraming salamat po sa pagkakaroon namin ng yung Spiritong Banal. Your presence is in us and with us. At alam po namin, pinangako mo yan and we have Him. Kaya tulungan mo po kami na as we focus our attention studying the Word, ay lubos po namin maintindihan. Just open the eyes of our understanding para po hindi masayang ang bawat opportunity na pinagkakatiwala mo sa amin. Anything na hindi po maganda sa iyong harapan, ang nakikita mo sa thought namin, mga kaisipan at puso, Lord, please forgive us. Tinisin mo kami, Panginoon, at purify them para po karapat-dapat kami sa ganitong talakayan, pag-aaral at pakikinig po upang lubos naming maintindihan, ma-appreciate ang lahat ng iyong idaragdag na kaalaman sa amin sa gabing ito. At bless mo po ang lahat na pong mga taga-subaybay, lalo na yung mga nasa regular, ay tulungan mo po sila na patuloy na panabikan ng mga time na yung tinalaga to hear your word. Kaya sino man po sila, Panginoon, and then I know them. At ganun din po yung minsan may mga bagong taga-pakinig, ay tulungan mo siya, bigay mo po na burden na ng kanyang puso na magpatuloy siya sa ganyang attitude, sapagkat that is the only way na siya po ay lalago, because you have said that kay Peter na pinasulat mo sa kanya na growing grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. So Lord, here we are. Salamat po sa iyong dugo na naialay for our salvation, for our forgiveness, and for our redemption. Salamat po for being part of your family, for being part of your stewards, at salamat din po for being your servant. Opportunity na itaas po ang iyong salita. In Christ's name we pray. Amen. So as I said, ito yung topic natin, just to remind you, the rapture of the spiritually born again believers in Christ. Pag born again, spiritual birth po ito, hindi physical. Hindi po yung dati ay hindi ka na masyadong mabait, ngayon magpapakabait ka, born again ka na, hindi ho yung, may sisilang ka ba? Yung bata ba, naisilang ba yun? Dahil siya ay napakabait, no? Siya ay napakabait. Bago pa siya ay assemble, mabait na siya.
Kung nasa loob ng tiyan ng nanay niya, mabait na siya. Okay? Nag-alis na ng bisyo, ganun ba yun? So, pag birth, ay talaga po, gaya ng physical, and then, mag-set up yun, pero may nangyari na po dyan, but nire-require ng Panginoon ang magkaroon ng spiritual birth ang tao sa pamagitan ng Holy Spirit. Kapag nagkaroon ng spiritual birth, that is the time, doon ka lamang po kikilalanin ng langit na ikaw ay anak niya. Kasi ang pagiging anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya according to Galatians 3:26. So ang pananampalataya nagsisimula po yun sa pagkikinig, kaya sa pamagitan ho ng pagkikinig ay malalaman mo yung kalooban ng Panginoon. Kaya mga kapatid, sa pamagitan ng pagkikinig, pag-aaral sa salita ng Diyos, ay malalaman po natin ang kalooban ng Panginoon, ang puso ng Panginoon, ang plano ng Panginoon, ang kaisipan ng Panginoon. Kapag ang Kristiyano po, ang nagpapakilalang Kristiyano, ay kulang, walang excitement na bigyan pansin itong salita ng Diyos, mas binibigyan natin ng pansin ang mga bagay ng sanglibutan, then ay nabibigo po natin ang Panginoon sa kanyang dakilang layunin para po tayo mag-grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. So, alamin po natin, know and understand, ito pong ating pinag-usapan, kasi mahalaga po ito. Ma-distinguish ninyo dito sa bawat punto ng ating pag-uusap, ito pong dalawa nito na pinag-iisa lang nila. Kaya iyon po yung tinatag nating mga naniniwala na ang mga Kristiyano papasok ng tribulation. Okay ba kayo doon? Pasok kayo ng tribulation? Habulan sa tribulation para ikaw itatakan? At kapag hindi ka nagpatatak, ikaw pupugutan ng ulo pag nahuli ka? Kaya para gusto mong magbenta, business kasi business nga naman kikita nga naman ang kabuhayan mo. Kung wala kang tatak, di ka makapambili. Kasi scan ka. So yan po yung magiging takbo ng sitwasyon during that time kasi under the government of Antichrist. Ang Antichrist po, ito po yung incarnation po ni Satan. Kaya mga kapatid, so the second coming of the Lord Jesus has two aspects, stages. At mabilisan po, mayroon tayo letter A dito na pag-aralan, privately at the rapture. Private sa mga tao lamang nasa ating Panginoon. Privately at the rapture of the dead and alive in Christ para i-meet ang Panginoon in the air. Very clear, very specific ang Bible tungkol po dyan. And then tayo mag-proceed doon sa third heaven at the judgment seat of Christ kasi po dito yung clearing at dito rin po yung rewarding. Kasi ang paghahandaan po ng body of Christ, yung kasalan, marriage supper of the Lamb, make sure na wala na pong dungis yun. Make sure na wala na pong dungis na maharap sa bridegroom. Ano po? Bride. Langan malinis. Kaya masaya lang po ang marriage. Mga kala nyo, di po laruan ng marriage. Kaya yun po ay isang paglararaon ng Panginoon ng kanyang relationship sa mga believers, body of believers, nananampalataya sa Kanya. Kaya makikita po natin dito, as I said, privately po yan para lamang doon sa mga naka-in kay Kristo. Kaya po yung aking challenge sa Revelation after chapter 4, okay, hindi mo na po mababasa doon ang church at tinatawag. And then at the same time, hindi mo mababasa yung phrase na in Christ, in Jesus, right, in Him. You cannot read that. Wala na po yun. Kasi physical na po rito ang usapan, mapapansin natin dito, wala, ang wika doon sa Matthew 24, kung mas kikita ninyo, pag hindi ho yan mag-aak ang Panginoon during the last part of the tribulation, wala hong flesh na matitira doon sa mga chosen people niya, at ito po yung Israel. Kasi meron po siyang unconditional covenant with them. At the same time, conditional and unconditional, kaya po ay millennium kanila po pinangako yan. Ngayon, nakita naman natin isa, yung publicly at the second advent. Ito po yung post-trib, yung at the end part of the tribulation period. Publicly po ito makikita na talaga. Kasi set up na niya dito yung physical millennium. Okay? Kaya nga, yan po yung para ma-distinguish natin yung dalawa. Privately, pang pamilya lang yun.
para yung mga nag-reject sa Panginoon, okay? Yung ayaw tanggapin, itong Savior pinadala ng langit, nag-sacrifice na, namatay na nga, nailibing, nabuhay maguli, the third day, ayaw pa rin, nagre-rely pa rin sa mga relihiyon, sa kanyang kabutihan na gagawa, and at the same time, kakayahang gawin ang mga kautusan ng Diyos, kaya lang malabo yun. Kasi kahit sino po dyan, walang nagbigay ng listahan ng lahat ng mga utos ng Diyos sa isang individual na membro para ho yan ay kanyang i-memorize, hawak-hawak niyang listahan. Imagine mo yan, ano? Sa araw-araw, make sure nagagawa niya ito kasi sa bawat paglabag, kamatayan po ang parusa. Alright? The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Kaya yung through Jesus Christ, yung pamamagitan niya, para po masolve yung kasalanan kasi yun ang nagpalayo sa Diyos according to Isaiah 59:1-2. Kaya yan po dapat talaga, kaya publicly yan, Second Advent yan. Yan po yung at the end part ng tribulation, ito po yun ay darating siya para primarily isalba po ang lahing Israel kasi sila yung pinangakuan sa millennium. Kasama po yung umakyat, kasama na pong bababa para iset po yung millennium mag-start. Pero bago yung millennium, magkaroon mo ng clearance. Yan po yung judgment of the nations para hatulan kung sino po yung karapat-dapat main sa millennium, and then kung sino yung dapat sunugin sa lake of fire. Ganun lang po yun, no? And then, napansin din natin sa ating pag-aaral, Roman numeral number 2, dahil Roman numeral number 1 natin dito, yung second coming of the Lord Jesus Christ has two aspects or stages. While itong pangalawa natin dito, the trump of God and the seven trumpets given to seven angels. Ito rin po ang pinuproblema ng mga ayaw i-apply yung principle of rightly dividing the word of truth. Alright? Ignorant dun sa tatlong klase ng grupo ng tao na ating mapapansin po rito, no? Meron po tinatawag nating three different recipients ng salita ng Diyos. Sino yung tatlong recipients na ito? Yan po yung mga Hudyo, mga Hentil, and the Church of God. Yan ang body of Christ, mga believers po yan. So kaya ang dapat alamin po nang bumabasa sa Biblia, sino yung nagsasalita? Sino yung kausap? Ano yung pinag-uusapan? At anong panahon ng pinag-uusapan? Ganun lang po yan eh. Basta always yung foundation principle, yung rightly dividing the word of truth. Kaya pagkatandaan po natin yun. And then at the same time, yung paraan ng pagtuturo ng Holy Spirit, comparing, context and the contrast. May pagkaiba ba yun? Alright, titignan mo pagkaiba. Ganun lang po, gaya dito, makikita mo yung contrast dyan. When you compare. Okay? And at the same time, always kasunod yung context. Yung trump of God na binanggit, iba po doon sa seven trumpets, kaya iisa lang po nila ito, kaya namemesa po yung kanilang utak. Okay? Yung kanilang pag-aaral namemesa kasi, yung gusto nila kasing palitawin para naman maiba. Kaya dito po napansin natin, sa number 1 sa ilalim po ng letter A po yung the trump is the sound that a trumpet makes. So pag sinabing trump, ito po yung sound ng trumpet, not the trumpet itself. Okay? So and then sa ilalim ng letter A ng Roman numeral number 2, yung 1 natin, yung sinabi, at the last trump for the trumpet shall sound. Have you noticed that? The trumpet shall sound. Yung sound ng trumpet, tawag dyan trump. Hindi po si President Trump, ha? So ito isama ho niyo sa prayer po yung presidente na yon. Kahit paano po ay tinataas ng Panginoon, tinataas niya yung Bible, at saka yung kahalagaan po ng prayer. So, wonderful, no po? Napakaganda po. Yan, magkikita natin sa 1 Corinthians 15:52. So, ginamit yung the last trump for the trumpet shall sound. And then, ito po yung tinawag na the trump of God. Ano kaya yun, no? Ano kaya yung trump of God, yung sound na yun? Sa panig ng Diyos, ano yun? Then, so nakita natin 1 Thessalonians 4:16, hindi po ito trumpet like the angel's trumpet. Alright, sa Revelation 8, verse 2 and verse 6.
at saka sa chapter 11 verse 15. Yan po yun. Makikita ninyo doon sa 1 Corinthians 15:52, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Have you noticed that? In-include ni Pablo yung kanyang sarili, we shall be changed. Kasi in-expect din po niya, promise ng Panginoon ni-reveal din sa kanya, no po? 1 Thessalonians 4:16-17, alright, quickly, verse 16, for the Lord himself shall descend, bababa, from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in cry. So, yung pong binanggit na napatay dun sa 1 Corinthians 15:52, and the dead shall be raised incorruptible, and we, in-include ni Paul ang kanyang sarili, shall be changed. Sila po yung pinakikilala sa 1 Thessalonians 4:16 and 17. Ganyan po yung comparison. Makikita mo, no? Makikita mo po dito yung unity, no? Yung pagkakasundo. So, para makumpleto po yung makilala yung mga dead na yon, very clear po yung Biblia rito, no? And the dead in Christ, right, shall rise first. Yan. Una. So, may maiiwan. Very clear yon. Pag sinabing rise first, may maiiwan. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, so shall we ever be with the Lord. Alam mo mga kapatid, di ba ninyo napipil yung napaka-importante ng bawat isa sa atin sa Panginoon? Magtindi na lang tayo hayaan after salvation. Bahala na tayo basta't namatay kung pinagagawa. Hindi Kasi ang Panginoon is the Lord of rule. At siya po ay may program, may purpose. Gagawin niya isang bagay, may purpose. So, ito po ay lahat po ng namatay kay Kristo ay babangon mong una o may matitira. And then, dinescribe po yung pagkuha niya, shall be caught up together with them in the cloud to meet the Lord in the air. Imagine that. Sasalubungin ka in the air. Hindi po yung visible air nakikita ka agad dyan. Lampas po dyan yun. Lampas po dyan yan. At mapapansin natin. Then, yung number 2 sa ilalim po ng letter A na the trump is the sound that the trumpet makes. Para ma-distinguish po natin itong dalawa nito, una, tinalakay natin yung at the last trump for the trumpet shall sound. Okay, ano bang nangyari pag dumating na yon? So, the dead shall be raised incorruptible and we shall be changed. Sino yung mga dead na yon? Yan ang question doon. Pagdating ay when you compare that with 1 Thessalonians 4:16-17, dinescribe po dito clearly, the dead in Christ shall rise first. Pag may first, may kasunod. Tama? Ganun lang po yun Hindi na pwedeng first, pagkatapos wala namang kasunod. Okay, imagine mo yung mga nag-aaral lang ganun hindi nag-iisip. Then we which are alive and remain shall be caught up. Tayong nabubuhay at nananatili shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, so shall we ever be with the Lord. Di ba napakasarap nun? While ito naman other one, kikita natin dito, the trump signals, para makita na ano naman na ang purpose ng trump. Ang sinisignal po ng trump, yung sound ay pre-tribulation rapture. Ibig sabihin, bago pasok ang tribulation, yan po ay matatalakay po natin yan, point by point, yung blow by blow, yung Daniel chapter 9, 24-27. Para makita po natin yan. Kasi matatalakay po natin, detail po natin ito, mga kapatid, Itong Trump, ang sinisignal po niyan, yung pre-tribulation rapture. Ibig sabihin, bago mag-tribulation, yan ang pre. Pag post, after. Okay? Bandang end part yan. Post. Signals the pre-tribulation rapture. Yan naman ang ating makikita. Tingnan natin, pasinin natin kasi yung rapture naka-record yun po dun sa Genesis 4:1 and 2. Sa chapter 1 verse 10, ito po, ibig sabihin, ito yung pagsisignal niya. I was in the Spirit on the Lord's day, and heard behind me a great voice as of a trumpet. So, nagbibigay na ho siya ng signal dito
Then, pansinin natin pagdating ng chapter 4 kasi po si John, si Apostle John, ay type po siya ng body of Christ. After this, pansinin ninyo yung statement I was in the Spirit on the Lord's day and heard behind me a great voice as of a trumpet. Okay? Pagdating po ng chapter 4 verse 1, after this, referring doon sa church na pinakahuli, okay, kasi churches po yung chapter 2 and chapter 3 After this, sabi yung tinutukoy, yung last church na tinatalakay dito, yung Laodicean church, I look and behold, a door was open in heaven. Open in heaven. And the first voice which I heard was as it were of a trumpet talking with me. I want you to know that word, no? Yung nakita niya, first voice which I heard was as it were of a trumpet talking with me, which said, come up hither, and I will show thee things which must be hereafter. So after the rapture, so ipakikita na ngayon ng Panginoon ang mangyayari. Okay? After na itong mga believers kay Kristo, akyat. And then makita natin sa verse 2, and immediately I was in the Spirit, and behold a throne. Yan ang pinakita yung after. After, na umakyat na, ito yung pinakita niya para may record. I was in the Spirit, and behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne. So, pagkatapos makikita na natin doon ang mga ilang detail doon. Okay, nakita na po natin dito pagkaiba. So, the trump signals a pre-tribulation rapture. How about yung 7 trumpet naman? Ano naman ang sinisignal nito? Tingnan natin muna 11:15 ng Revelation. Revelation 11:15 para makita natin ulit, no? 11:15 para as we proceed, at least tandang-tanda na ninyo. I'm not sure matanda kayo, no? Natatanda na ninyo doon yung mga pangyayari, yung distinction ng dalawa. And then, chapter 11, pansin natin yung verse 15, and the 7th angel sounded. As I said kanina, itong 7 angels dito, inintroduce sila sa chapter 8 verse 2, itong Revelation. And the 7th angel, yung last doon sa 7, sounded, and there were great voices in heaven saying, the kingdom of this world are become the kingdoms, plural, of this world are become the kingdoms of our Lord and of His Christ, and He, that's the Lord Jesus Christ, shall reign forever and ever. So ano po yung signal na binibigay naman nung angel na may hawak na trumpet, tapos binlow po niya ito, ito po ay nagsisignal ng tinatawag po natin na end ng tribulation. Ending ng tribulation kasi mag-i-start na ang millennium, as you notice dito po, no? At mapapansin din po natin sa pangyayari dito, wala po yung catch up anybody. Wala yung caught up. Yung caught up, binanggit sa 2 Corinthians chapter 12 and 1 Thessalonians 4, kaya si Pablo, siya ho yung binigyan ng revelation ng Panginoon na maraming detail na may kinalaman po dyan sa rapture, sa pagbabalik ng Panginoon, sa pagkuha niya dun sa mga kanya, na dinidescribe ng Bible in Christ. In Him, yan. So, yan po yung pagkaiba niyan. Sinisignal po yan, the end of the tribulation and begins the millennium. As you notice, it doesn't catch up anybody. Kasi yun, ito po yung makikita natin. Kaya yan ang mababasa natin sa Revelation 11:15. Ngayon, puntahan po natin yung B section ng Roman numeral number 2. Yung una kasi kanina, yung letter A, may kinalaman yung the trump is the sound that trumpet makes. Ito naman letter B, so pinag-usapan natin itong pagkaiba ng trump at saka yung trumpet ng angel. Na ito namang naniniwala
na ang mga Kristiyano daw, alright, mga body of believers, papasok sa tribulation, at yung sound na binabanggit, yung trap na binabanggit do sa 1 Corinthians 15, 1 Thessalonians 4, ay ito raw yun, angel na yun. Nako, nagrambolan na po yung mga talata rito, no? Kaya letter B tayo, the mystery of pre-tribulation rapture, kaiba, differ from post-tribulation rapture. Yung mystery ng pre-tribulation rapture, yan ang rapture natin, yung dead in Christ, yung rise first, ano? Kaiba ito sa post-tribulation rapture. Bakit daw? Basin natin na number 1 sa ilalim yan. Yung mystery of the body of Christ, makikita natin yan sa Ephesians 1, sa screen. So 1:22 and 23, Colossians 1:24, yan ang body of Christ. Binanggit dyan, no? Para dinefine po yung church dyan, yung body of Christ, dinefine as church. So, hindi po tumutuko yan sa local church. Kasi po, ang local church, hindi po yan perfect. Hindi po yan perfect. Isang halimbawa po, yung inorganize na unang local church, yung po yung called out assembly ng mga apostles. At ang isa sa 12, Judas pa. At alam naman natin, pagdating ng Acts, pinalitan siya. At ang pumalit ay si Matthias, o Matthias, na tinawag, no? So, dito po sa Ephesians chapter 1, para makita po natin dito, and had put all things under his feet, feet ng Panginoon, and gave him to be the head over all things to the church, which is his body, the fullness of him that filleth all in all. Kaya body po ng Panginoon yun. Hindi naman po yung body niyang napako sa krus, tinawag na church eh. O sasabihin mo ba kung yun ang tinutukoy, ha? So napako pala yung church dun sa krus. O kaya tatawa-tawa, magiging ridiculous, no? Ganun lang po yung pag-aaral yan eh. Sa Colossians 1:24, para inulit ito, 1:24, who now rejoice in my sufferings for you. Kita nyo po yung talagang pakikiramay ni Paul, talagang pagmamalasakit sa mga kapwa mananampalataya, kapwa pamilya ng Diyos, no? And fill up that which is behind of the afflictions of Christ in my flesh, for His body's sake, which is the church. So, yan po yung body of Christ na tinutukoy natin, spiritual body po yan. Okay? So, ito pong mystery of the body of Christ, ito po ay pinaalam, ni-reveal kay Paul. At yun naman ang makikita natin sa Ephesians 3:1-6, tapos Galatians chapter 1 verses 2-13. Ngayon, napag-usapan natin yung letter A sa ilalim ng number 1, small a. Mapapansin natin dito na binanggit ito sa Romans 12:4. Okay? Yung body of Christ na yan, no? Yung one body, then chapter 16 ng Romans, verse 25. Sulat lang po ninyo kung nagte-take note kayo. And then doon sa 1 Corinthians 12, Galatians chapter 2, Ephesians chapter 2, Colossians 1 and 3. So ito lang ang mga makikita natin po na nagbabanggit, nagsasalaysay hinggil po dyan. Ngayon, napunta tayo sa letter B. Dito pong mystery of the body of Christ was made known to Paul. Itong mystery, pag mystery, di-define natin something that has not been revealed before. Okay? Pag mystery, hindi po ito ni-revealed before. So, walang nakakaalam nito. Maaring may pinapahiwatig pero hindi po clearly revealed. Kaya wala silang idea. Kaya nagkumakapa, kahit si Peter, kumakapa ako doon sa sulat niya. Kaya the mystery is something that has not been revealed before, but now, by revelation, hindi po yung book of Revelation, by revelation, the Lord Jesus Christ made known unto Paul. Yan ang Ephesians chapter 3, verses 1-3. Na ano po yung mystery na yon? Ang ganda nung point na ito, no? Ano yung mystery na yun? Sa chapter 3, ito yun, chapter 3, verse, verses 1-3, particularly doon sa
verse 3, how that by revelation he made known unto me the mystery, very specific, ano? As I wrote afore in few words, whereby, when you read, you may understand my knowledge in the mystery of Christ. Close parenthesis po yun, no? Mapapansin natin doon. And then, makikita din natin dito, which in other ages was not made known. Yan ang definition ng mystery. Unto the sons of men, as it is now revealed, unto his holy apostles and prophets by the Spirit. Kaya ito po, meron na pong pahiwatig ang Panginoon pagre-reveal sa mga apostles and prophets, pero hindi po klaro sa kanila. So, ano po yung mystery na yon na hindi po naunawaan during that time? Parang ang Panginoon after the resurrection, di ba, nakatagpo niya yung mga ilang disciples. And then, kinakausap, hindi nila lubos na itindihan yung pinag-uusap. Ano ang ginawa ng Panginoon? Binuksan yung kanilang unawa, and then dun po nila naintindihan. That is how yung mystery revealed. So kay Paul, ni-reveal po yan clearly, in detail, specifically, na ano po yung mystery binabanggit ni Paul? That, verse 6, that the Gentiles should be fellow heirs and not the same body and partakers of the promise in Christ by the gospel. Kaya ang una po talagang target ng Panginoon dito, i-save yung pong mga Hudyo sa pagkaalipin sa Roman Empire, at saka yung Messiah na pinangako, dumating na nga. But unfortunately, John 1:11, he came unto his own, but his own received him not. Kaya nakita ninyo sa John 1:12, but as many as received him, to them gave he power to become the sons of God. Power of resurrection po yan, ha? Kasi after resurrection po, magiging epektibo yung gospel. Walang gospel kung walang resurrection. Pagkabuhay maguli. At even to them that believe on His name. Okay? And then pagdating na verse 13, which were born not of blood, nor of the flesh, nor of the will of man, but of God. Yan po yung spiritual birth. Ito po makikita natin dito, na-revealed. Kaya si John, ito pong dalawang personality na ito, ay merong naman particular na ni-reveal ang Panginoon, of course, about the history of the church, kung saan makikita natin yung setup doon, chapter 2 and chapter 3, at saka yung rapture ng church, alright, yung come up hither, and then yung mangyayari after ng rapture na yon, nandun na po yun. Talking then about tribulation, and then about the kingdom. Yan po yung makikita natin dito, and about the bride of Christ. Kaya yan po yun. So, yan po yung ni-reveal naman kay John. Yung dalawang personality na ito, sila po ang makikita nating maraming isinulat sa Bible, particularly sa New Testament. Si Pablo 13, si John 5, na gaya ni Moses, no? Sa Old Testament. Kaya si Moses at Elijah, mag-a-appear po yan sa tribulation period. Kasi sila po yung nagre-represent ng mga tinatawag ho nating dispensation of the law, kasi babalik ang sistema ng kautusan sa tribulation period, kasi Hudyo ang main subject dito. Para ho yung naunsyame, okay, na-stop na dealing ng Panginoon with the Jewish people as a nation, ay dito po niya itutuloy. Kaya nasingit lang po rito ay yung mystery ng church, body of Christ. Kasi ang pangunahin hong target niya dito talaga ay mga hentil. Although, sa unang bahagi ay patuloy pa rin po na pinapangaral yung Messiah, yung Panginoon. Kaya yan po yung ating makikita doon sa Acts chapter 2, si Peter, nandun yung bold addressing nung pinapangaral doon, naka-address sa mga Israel. Ayan, yan po yung makikita ninyo doon ng kausap di mo pwede ka agad include yung sarili mo doon. Kasi ang Book of Acts ay transition. Ibig sabihin,
siya po ay palisan sa isang period na ito po ay unti-unting papasok sa another kind of period. Okay? So, yan po yung transition. Kaya maganda pong pag-aralan yung Book of Acts pag nakita mo dito yung division nito, yung transition periods. No po? Kaya mapapansin natin dito, the mystery of the body of Christ was made known to Paul. He mentioned in Romans 12:4, 16:25, 1 Corinthians 12, Galatians 2, Ephesians 2, Colossians 1, and 3. And then letter B, yung mystery is something that has not been revealed before. But now, ay by revelation, ang Panginoong Jesucristo made known unto Paul. So we have that. Ano yun? Ano yung mystery ng church na ito? That the Gentiles should be fellow heirs and of the same body, partakers of His promise in Christ by the gospel. Kasi yung Holy Spirit ay nakapromise po sa Israel unang-una. Ayan po nakikita naman natin doon sa prophecy in Daniel chapter 2. Kaya nung dumating na po rito, binibigyan sila ng another chance. Natanggapin po nila yung Messiah na yon na kanilang ni-reject. Kaya po makikita nyo yung presentation ni Peter ay talagang may strong rebuke doon eh. May strong rebuke doon eh. At napansin naman natin dito, pagdating makikita natin doon, pasok agad yan, dumating pa yung time. Alright? Yung time ni Stephen, chapter 7. Sinamarize niya from the birth start nung dealing ng Panginoon with the nation Israel, alright, pagkatapos until their rejection. Kaya galit na galit sila, naggit-ngit po, naggit-git sila nung sila ay bandang dulo po ng kanyang presentation ng summary, talagang dinumog siya, pinagbabato siya talaga. And then at the same time, alam mo ba nung mabuksan ng langit doon, anong nakita niya? Gusto niya silipin. Kaya mahalaga mo rin pansanin sa pag-aaral sa Biblia, yung pagbukas ng langit. Ano ba ang eksenang nakita nung mabuksan ng langit? Kaya ito po, nung hindi tinanggap yung pagpapahayag ni Stephen, yan po yung nangyari. Galit na galit sila. Yan po yun, no? So napansin po natin dito, and they stoned Stephen in verse 59, calling unto God. Sino pong tinawag? God. Anong sabi niya? And saying, anong sabi niya dun sa God na yon? Lord Jesus, receive my spirit. Kaya kayo pong hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos, nakakahiya po, nakakatakot yung position na yun, ano? Kasi si Stephen po, nagpapatotoo, tumawag sa Diyos, alang-alang naman tinawagan niya yung Diyos, tapos kung hindi ka naniniwala na si Kristo ay Diyos, hindi po niya babanggitin doon kasi tinawagan. Bakit hindi na lang po diretsuhin? Calling upon Jesus, saying, Lord Jesus, receive my spirit. Pero iba ho, tumawag sa Diyos at ang sabi niya dun sa Diyos, Lord Jesus, receive my spirit. And he kneeled down and cried with a loud voice, Lord, lay not this sin to their charge. And when he had said this, he fell asleep, namatay. Kasi pinagbabato siya sa verse 58, cast him out of the city, stone him, and the witnesses laid down their clothes as a young man's feet whose name was Saul. So nasaksihan ni Apostle Paul yun, nung siya pa'y Saul, nung hindi pa siya na-convert. Kasing conversion ni Paul, ni Saul, na naging Paul later on, ay doon sa Acts chapter 9. Yan. So na-scattered, sumambulat na sila, kanya-kanya na po direction. Yan po yung background yan. Kaya si Pablo, unti-unti po rito, gradually, transitionally, ay nandito po kay Pablo ang pagpapaliwanag na po, gradually, hinggil po dyan. Kasi nire-reveal na ng Panginoon sa kanya. Si Peter, kumakapapa po dyan. Kaya nung chapter 10, pasok ang chapter 10, hindi ho makapaniwala si Peter. Nisa po ay inaatasan ng Panginoon na mag-minister sa mga hentil gaya ng family ni Cornelius na hentil. Nakuha niya background para makuha niya yung setup, ano? And then, hindi siya makapaniwala. Nakikipag-argue pa sa Panginoon. Hindi pwede, Panginoon, kanya. Kasi namulat sa kanila na ang mga lahing hentil sa laman,
marumi. Hindi ko sila pwede magipagnayan. Kaya dinaan ng Panginoon sa mga pagkain. Kaya later on, na-convince siya ng Panginoon, sumunod. At ito nga ang nangyari, ang family ng Hentil, naligtas sila. Okay? At talagang nagtataka siya talaga ang nangyari, bumaba, kaya ulit-ulit na po talaga, finalo up niya pagpapaliwanag sa chapter 11 and chapter 15. Doon po yung church sa Jerusalem. So to make this story short, si Paul nagsimula na po mag-entry after 9, then yung pagdating ng chapter 13, 12, yan 13, ganyan, papasok na po unti-unti dyan yung revelation ng Panginoon kay Apostle Paul. Para maintindihan ninyo, so ang mystery na ni-reveal kay Pablo na hindi ni-reveal sa mga unang panahon, that the Gentiles should be fellow heirs and of the same body and partakers of His promise in Christ by the gospel. Kasi yung gospel, nabuhay na maguli ng Panginoon, ito na, nabuo na yung good news. So yan na po magiging sentro. Iba ho yung gospel ng kingdom. Yung kingdom ay primarily para sa mga Hudyo yun. Kasi merong covenant ang Panginoon sa kanila. Ay, ito yung problema ho ng mga naniniwala na ang church, yung mga believers kay Kristo, papasok ng tribulation. Ginagamit yung Matthew 24. Oh, what? Ang baba naman ng pag-aaral na yun. Context pa lang yun Pasisinungalingan na yung ganung position And at the same time, yung gospel dun ay gospel of the kingdom, hindi gospel of the grace of God. May pagkaiba yung dalawa. Okay? May pagkaiba. And then at the same time, ang paraan ng salvation nila dun, he that endureth unto the end shall be saved. So ibig sabihin, ang mga believers today na meron ng eternal security, saved na, sabi ng Biblia, sealed na siya with the Holy Spirit of promise. Papasok doon para mag-endure unto the end, para maligtas. Wow naman! Anong klaseng pagkaunawa yun, no? So ito na yung problema po. Kaya napakahalaga po ng pag-aaral, mga kapatid. Kapag hindi ninyo binigyan ng priority importance ito, gagamit ang devil ng kanyang disipulo para i-confuse ka. Until, ito na gradually, ayan pa, pag naririnig mo ang rapture, hindi, papasok ang Panginoon, mga Kristiyano sa tribulation. Kasi yun nga, hindi mo ma-distinguish yung distinction, yung pagkaiba ng dalawa. So kaya ito po, ang naibigay ng Panginoon sa atin, para matalakay po natin. So pinangahawakan tungkol sa trump, yun po yung trumpet, kaya ginamit yung angel. Yung pinakikita ng Biblia, yun ay tiwaling pangangaral o pag-aaral po yun. So ngayon, nakita natin dito, yung pagkaiba ng pre-trib rapture, yan ang mga believers kay Kristo, dead in Christ, post-trib rapture. Yung rapture bago tribulation, mystery yun. While itong post-trib, ay iba ho yun. So pupunta tayo dyan. Punta natin ng letter C. So yung A, binanggit po yan sa Romans 12:4, 16:25, 1 Corinthians 12, Galatians 2, Ephesians 2, Colossians 1 and 3, mystery, something that has not been revealed before, but now, by revelation, the Lord Jesus Christ made known unto Paul. Now, yung letter C nito, itong this body of Christ, or the Church of God, na binanggit ng 1 Corinthians 10:32, was present. Okay, nag-exist na po ito bago pa si Pablo. Bago po siya naging Pablo, bago siya naligtas. Okay? Was present before Paul. Tignan po natin Basahin natin po, magbasa tayo. Pansinin natin yung Acts chapter 9, verse 4. Sa Acts chapter 9, verse 4, nakita po natin dito, nakakuha na po ng sabihin po natin ng quarantine pass. Mga hirap dito, parang kumuha ka ng papel, documents, kailangan mong galing sa high priest. So, soul yet breathing out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord went unto the high priest. Yan,
Nakakatakot ang mga ito, no? Yung mga pamunuan ng mga ganyan, high priest. And desired of him letters to, ano sabi dito, to Damascus, to the synagogue, that if he found any of this way, yung mga disciples, yung mga nagay Kristo, whether they were men or women, wala siyang sinisino, no? He might bring them bound unto Jerusalem. So very clear yun, at ginawa na po niya yun. Habang ho yan ay nasa paglalakbay, ito yung pangyayari na diretsyong tanong ng Panginoon sa kanya, kasi he fell to the earth and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? Tinanong niya, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus whom thou persecuted. Eh, sino bang pinag-uusig ni Saul na naging Pablo later on? Yung mga disciples, mga believers. Ito po yung body of Christ. Nag-exist na po dito bago si Pablo. Eh sabi ng Panginoon, ako ang iyong pinag-uusig. Paano nangyari yun? Eh, mga tao ang inuusig niya pa. Bakit ang Panginoon? Kasi sila po ay isa lang sa Spirit. Na ibig sabihin, nain po tayo kay Kristo spiritually at nain ang Panginoong Jesucristo sa atin spiritually. Kaya if any man be in Christ, no creature ya. At bakit si Kristo nasa iyo? Kasi tinanggap mo. Bakit naman ikaw ay nakay Kristo? Sa paanong paraan? Dahil ba ay naging miyembro ka ng local church? Through water baptism? Mostly ganun eh. Kahit dinoktrina ka, kung di ka mabaptize ng tubig, hindi ka kinoconsider na officially miyembro ng local church or physical organization. Ganun po yan eh. Yun ang setup. Pero ito paano nangyari? Nain ka kay Kristo, si Kristo nain sa iyo. Kasi on the basis na ikaw ay naniwala at tinanggap mo siya. Yun po yun. Nagkaroon ka ng admission sa iyong kasalanan kasi nakilala mo, naalaman mo na ito God pa, nagpakumbaba, namatay para sa iyong kasalanan. So, sino naman ikaw para magmalaki? Para hindi mo tanggapin kasi yun ang solution para hindi ka mapunta masunog sa eternal punishment in hell. Bayaran yung kasalanan mong namana at nagawa. At pwede pang magawa hanggat nabubuhay ka. O hindi ba good news yun? So, kaya nga, pag sinaktan mo, okay, kung anong ginagawa mo sa mga believers today, ginagawa mo yun sa Panginoon. Mahirap pong kalaban. Kaya po mga kapatid, makikita mo kung gaano ka kahalaga, gaano tayo kahalaga sa Panginoon. I want you to think about that deeply. Kapag somebody or someone, pinag-uusig ka, binabastos ka dahil sa iyong paglilingkod, pananampalataya, okay? At paglilingkod sa Panginoon, pagsunod sa Panginoon, alam mo, ang sa Panginoon ginagawa, kaya nga matindi po yun. Hindi ba magiging magandang pakiramdam mo nun? Tama yung sinabi ng Panginoon, hindi tayo iiwanan at pababayaan. Hanggat nandito tayo, ay umakyat para lang may handa po ang mga lugar na ating paglalagyan sa mga mansions in third heaven. Para sa ganun, pag prepared na po yung babalikan tayo, yung ang time ng pre-rapture o pre-tribulation rapture. Bago mangyari yung katuparan nung prophecy binigay kay Daniel chapter 9 na kung saan ang kausap doon, ang pinag-uusapan doon, lahing Israel, wala hong church pinag-uusapan doon. Wala ho. Kaya yan po yung problema ng mga nag-aaral sa Biblia. Ayaw, tamad magkumpara, dampot dito, dampot doon kung ano na lang. Hindi ho pinagkukumpara ang mga terms sa Biblia, yung pangyayari, yung context, at wala ng contrast. Sige lang, yan, rambolan. So, imagine yung pangyayari, no? Present before Paul, Acts 9. Kaya doon sa 1 Corinthians 10:32, paano ka nain kay Kristo para kayo ay maging body of Christ? At paano si Kristo nain sa iyo? Kaya ito po, sa pamagitan po ng bautismo, spirit baptism, kaya spiritual body yun eh, ng Holy Spirit, mailagay ka kay Kristo spiritually. Hindi po,
paano walang logic, walang linaw yung isipin mo. Nasa local church ka, ikaw ay iglesia ni Cristo o iglesia ng Diyos dahil lang binautismo ka sa tubig. O kita niyo yung pag-aaral na yon, understanding na yon. Kaya meron po silang hindi nakikita, kaya bulag sila doon sa punto na yun kasi they just want to build their own organization and they will be the one to be the boss. Ganun lang po yun, kaya sila magiging sikat eh. Pag pinag-usapan ng certain organization, yung ulo kagad ang inaalam doon kung sino. Sino bang pinuno? Alam niyo, ako ay blessed sapagkat bilang Kristiyano na nagkaroon ng spiritual birth, ang aking pinuno, ang aking head ay walang iba kundi ang Panginoon. Spiritually. Ganun lang po yun. Yan ang pagkaiba. So, was present before. Kaya nga yun ang 1 Corinthians chapter 10 verse 32. Kaya ho, dun sa Galatians chapter 1, sinabi na ho niya dito specifically, persecuted ang wika niya, okay? Tingnan na ho natin ha. Para mapansin ninyo yung mga terms sa Biblia, na bago po si Apostle Paul ay naging apostol, okay, ay nandun na po nag-exist yung body of Christ. Yan. So, ano sabi ng Galatians chapter 1 sa verse 13? Napo, Galatians chapter 1 verse 13. This is what the Bible says. Sa verse 13 ng chapter 1 ng Galatians, for you have heard, narinig ninyo of my conversation in the past in the Jewish religion. So, yung religion ni Pablo, bago siya na-convert, Hudyo, Jewish religion. Religion ng mga Hudyo. How that beyond measure, tinutukoy niya yung chapter 9 ng Acts, I persecuted the church of God and wasted it. Eh, alam naman natin doon sa chapter 9, ang pinersecute niya doon ay ang Panginoon. Mismo ang Panginoon nagsabi doon. Kaya paano yung Panginoon na naging church of God? Eh, kasi nga itong church na ito, siya yung head. At tinawag si Stephen, God. Ayan po yung liwanag na binibigyan ng Panginoon para hindi mo po maliitin. Si Kristo maliit na Diyos, yung Ama ay mataas makapangyarang Diyos. Kita nyo yung klaseng paniwalang ganun, ano? Kaya I challenge you, I urge you mga kapatid, na ito po ang bigyan ninyo ng priority sa buhay natin. Pag-aaral, pakikinig, pagbulay-bulay sa salita ng Diyos, and then progressively, the Holy Spirit will reveal ang mga bagay na talagang plano niya para lubos mong ma-appreciate. And then lubos ng pakilala sa iyo ang kanyang sarili. At di naman pwede yung mag-asawa, yung unang pag-asawa nila. Lalo na ngayon, mabilisan yung pag-asawa ngayon. Sa cellphone lang, magkaintindihan na ho yun. Tapos tapos nagkita sila sa isang lugar. Ayaw nang umuwi yung babae. Anong gagawin ngayon? Sasabihin na po sa tatay niya, nanay, ito na po, kahit hindi na po kami, ganito ganyan, ano? So, wala na po, wala na magagawa. So, yan po yun ngayon, nangyayari. So, ito mahalaga po, maintindihan natin, pag sinabing Church of God, ito po ay spiritual. Pero pag binanggit ng mga churches of God, alright, ang Panginoon, may mga local churches siya, doon nagmamanifest yung spirit o diwa ng Church of God, which is the body of Christ. Alang-alang naman yung mga churches na yun ay bodies of Christ. Naku, terribly naman ang definition doon, ano? So, yan po yung nakita natin. Letter D. Letter D. The mystery in 1 Corinthians 15 is something that is not revealed in the Old Testament. Ito naman makikita ninyo yung dalawang mystery rito na binanggit. Ito, that the Gentiles should be fellow heirs sa Ephesians and of the same body and partakers of His promise in Christ by the gospel. While ito naman sa 1 Corinthians 15 na mystery, para pagsamahin ninyo yung dalawa na yan, ay makikita naman ninyo yung 1 Corinthians 15 and 1 Thessalonians 4 ay sila po ay pagsamahan mo. Yun ang kabuuan
na truth about yung pong church na ito, Body of Christ, na kanya pong aalisin dito. Pasok, mag-start na po yung orasan nung mga Hudyo na pinakahatol po ng Panginoon sa kanila, hagupit. Kasi nireject nila yung Bisaya. So, ito, sa foreknowledge ng Panginoon, ito na po yung magiging setup ng program. So, atupagin niya, i-establish niya muna dito, bibuild niya muna yung Body of Christ, na ito po ay manggagaling sa lahing Hudyo sa laman, at doon sa lahing Hentil sa laman. Dito po yan, sila po yung co-convert para ho maging one, at iyan naman ay klarong-klaro ang Ephesians chapter 2. Na dati ho yan ay meron pong dividing wall. Ngayon pinag-isa, ayaw ng Hudyo sa Hentil. Kasi wala naman promise, hindi naman binigay ang law and promises, covenants, etc. sa mga Hentil. O titignan nun ninyo, Romans 9:4, para maging maliwanag. Sa Romans 9:4, ito yan para kayo ho na mga law-abiding ng under the Mosaic law, makapag-isip naman. Para maintindihan ho ninyo, hindi ho yung pagtupat ninyo ng mga utos na inutos kay Moses ang paraan para maligtas ka. Ang tagapagligtas si Kristo. Yung paraan, yung finished work niya. Okay? Tinapos na po niya yun Kaya ho kailangan ho talaga i-receive. Pag i-receive, ibig sabihin, paniwalaan mo tanggapin. You cannot separate those two. When you believe what God said in His Word about the Lord, yung kanyang Son, only begotten Son, you are receiving na ito'y totoo. Then when you believe, that implies you receive. Kasi kailangan tanggapin mo si Kristo para si Kristo main sa'yo. At on that basis, nakita ng Panginoon ang heart mo, ikaw rin ay tinanggap. Alright, Romans 15:7, tinanggap ka. Kaya yung Colossians 2 verse 6, mga kapatid, kung nagsusulat ka, as you have therefore received Christ, so walk ye where? In Him. Spiritually. Spiritually. Hindi ka magwawalk kung saan-saan para ikaw ay mag-grow. Hindi. In Christ. Spiritually. Sinong teacher dyan? Holy Spirit. Kaya kinakailangan mo dito, alerto ho tayo sa basta-basta anong paniwala, mga naririnig nyo na sa radio, napapanood sa television, mga ganun ba? Napakalaga po ng pag-aaral. So, ano sabi ng Romans 9:4? Ito, tandaan ninyo Romans 9:4, very specific ang verse. Who are Israelites? Ito, na sila'y, kung saan sila Israelites, to whom sa kanila pertaineth the adoption, 1. And the glory, 2. And the covenants, plural, 3. And the giving of the law, 4. And the service of God, 5. And the promises, 6. Napansin nyo? Kanila lahat yun. Wala ang Gentiles dyan. Kaya yung Ephesians chapter 2, verse 12, ang hentil sa laman na binanggit sa chapter 2, verse 11 ng Ephesians, sila po ay without Christ, no hope, alright, and then without God, strangers from the covenants of promise. Kaya hindi ho sila kabilang doon. Kaya lang ang good news, yung verse 13. Dahil sa dugo ni Kristo, ay nagkaroon sila ng bahagi. Kaya na-establish po yung body of Christ, wherein there is only one Spirit na nananahan sa kanila. Meron silang one Lord. Yan. Ganyan lang po yun. At sila po lahat ng mga nakain kay Kristo, one body sila. So yan po yung Biblia. Kaya yung mystery in 1 Corinthians, alright, is something that is not revealed in the Old Testament. Letter D, nandito po yun sa screen. Am I right? Alright. As revealed, this mystery, ano po yung mystery dyan sa 1 Corinthians 15:51? Ano nakita nyo dyan? Yung mystery dyan na tinutukoy. Okay? Sa 1 Corinthians 15. Ano po yung mystery dyan? 51. Behold, I show you
a mystery. Ano yung mystery? We shall not all sleep. Yan ang una. But we shall all be changed. Kasi nyo? Yan din po yung tinutukoy sa 1 Thessalonians 4. Yung dead in Christ shall rise first at tayo nang nabubuhay, ito po yun. Mystery, na-reveal. We shall not all sleep. Ibig sabihin, hindi po tayo lahat patay. Patay, but we shall all be changed. Okay? Para ito po, hindi po ni-reveal yan, mystery yan. Ni-reveal lang kay Pablo na paano paano mangyayari yun? In a moment, yung verse 52, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Okay, tanyo, napakaganda. So, dinescribe dito specifically what will happen. O hindi naman binanggit sa kanila yung ganun. Kaya ito yung, kaya tinawag na mystery, now ni-revealed. Kaya Apostle Paul, ang tungkol dyan. At ito, para mabuo po yung description, yung picture, 1 Thessalonians 4. Sino yung mga dead na yon? Alright? Baka akala ng mga nagbabasa sa Biblia, oy, lahat pala ng mga mamatay. Ibabangon, papalitan ng incorruptible body. Oh, really? Compare mo, yan ang comparison. Turo ng Holy Spirit yan, 1 Corinthians 2:13. And the dead in Christ, yan po yun, yung in Christ. Yun po yung susi doon. At yung Ephesians chapter 2, alam mo ba ninyo, yung mga naka-in kay Kristo pagbuhay. Kahit buhay, kasalukuyang buhay, di ba? O, nabanggit ko na rin ho sa inyo ito para at least uulitin natin, ha? Ikaw na Kristiyano nakikinig, kailangan mo talaga magumapaw ang kagalakan mo. Imagine, ano? And then, hindi ka ba mako-comfort sa ganitong sitwasyon na pinatutuhanan ng salita ng Diyos na being in Christ spiritually, dahil na born again ka spiritually, nain ka kay Kristo dahil ni-receive ka, very clear in Romans 15:7, at ni-receive mo, John 1:12, and then binanggit ng Colossians 2:6, as you have therefore received Christ, tinanggap. Alam ng Panginoon, nung tinanggap mo, ibig sabihin, sumasampalataya ka, pinapaniwalaan mo. Yan naman po yung message ng gospel according to 1 Corinthians 15:1-4. Alin yun? Yung akin tinanggap ay inyo rin tinanggap. Pagkatapos ay kung natatandaan ninyo, kayo iligtas kung natatandaan ninyo kung ano yung pinangaral ko sa inyo, maliban lang kung kayo ay nanampalataya ng walang kabuluhan. Yun po yun. Kaya ibig sabihin, yung tinanggap, binilib, pinaniwalaan. O you cannot separate those two. Ang baba naman ng uri ng understanding sa Biblia ng mga nangangaral na, wala yung receive, magbilib lang. O, kita nyo? Para lang makabuo ng isang grupo. Hindi po, kaya kailangan po talaga dito, nag-aaral po tayo talaga patuloy ito. Ang estudyante ay hindi po nananatiling pag nag-graduate siya period. Di po, kaya nga nagma-master, nagdo-doktor pa yan, no? Ngayon, pansin natin sa verse 6. And hath raised us, verse 5 muna. Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace you are saved. S-A-V-E-D. Yan ang verse 5. Ephesians 2:6. Ano nangyari doon sa mga saved na yon? At ano ang pagpapakilala? And hath raised us up together. Uy, di physical yan. Made us sit together, in heavenly places in Christ Jesus. Umakyat na yung Panginoon doon, in heavenly places. Spiritually naka-in ka, dahil tinanggap ka niya. Kaya spiritually naka-in kay Kristo, ngayon, ang pagpapasabi sa iyo, ang pasabi sa iyo sa atin, na mga tumanggap kay Kristo, na nagkiklaim na saved, eto, nakaupo ka na sa sangkalangitan dahil kay Kristo, nakain. Sabi dito, made us sit together in heavenly places, in Christ Jesus. Kita nyo? Paano masasabi rito? Ibig sabihin, yung mga lahat ng miyembro ng isang local church, nakain kay Kristo. Not necessarily.
Physical yun local. Kaya dapat po talaga palawakin po yung pagkaunawa sa Biblia. Huwag lang ho yung mayroong mga grupo na iminulat sa iyo to, inadapt mo kagad. Finally, parang ganon. Kailangan palagi ho naka-open yan. Habang nabubuhay ka, nang sa ganon, makita mo po ang pagpapatuloy na pag-aaral, yung deep things, sabi nga ng 1 Corinthians 2, ang revealer po dyan, Holy Spirit. And then, who is the Holy Spirit? Siya po yung teacher. 1 Corinthians chapter 2, verse 13. Teacher po siya sa spiritual matters. Sa physical matter, marami kaalam dito sa mundo, marami tayong mga naging teacher dyan Diba? So mga kapatid, napakalaga po yan. Ngayon, bilang pahapyaw muna, yung number 2 nito. Pero at least nakompleto na natin itong number 1 sa ilalim ng letter B na the mystery of the pre-tribulation rapture differs from post-tribulation rapture. So, yung mystery of the body of Christ was made known to Paul. So, klaro-klaro yan sa ating tinalakay. Pagdating natin sa number 2, the post-tribulation rapture was not a mystery. Hindi po siya mystery. Ibig sabihin, revealed na. Truth, hindi po mystery. Revealed na po. Yung church, sa mga unang panahon, hindi po very clear naman yung Ephesians kanina, di ba? Na ito ay mystery. As I wrote afore in few words, sabi ng 3:3, whereby when you read, you may understand my knowledge in the mystery of Christ, which in other ages plural, was not made known unto the sons of men. O yun po yung mystery. Kaya ito, the post-tribulation rapture was not a mystery. Okay? Bakit daw? O yan ang ating pag-aaralan susunod na Friday. Kaya nga, di po natin pwedeng bilisan ito at madalian. Masyelan po ito. Kaya lang, ang kagandahan dito, na-excite ka lalo. At lalo mong ina-appreciate yung ginawa ng Panginoon para sa iyo. And then, aware ka ngayon, kapatid, ikaw nakikinig, aware ka ngayon na kaya pala hindi pa dumarating ang Panginoon, naghahanda siya ng paglalagyan natin. Klaro naman na isulat na sa Biblia. Kaya si John po ay naisulat po ang gospel according kay St. John, si Apostle John, available na po ang revelation ng Panginoon kay Apostle Paul. Kaya makikita ko ninyo ang nilalaman ng gospel according to kay John, kaiba dun sa Matthew, Mark, and Luke. Kaiba. Dito plain statement na pong pinag-usapan dito. While dun po sa Matthew, Mark, and Luke, na paborito po ng mga post-tribers, yung Matthew 24, Mark 11 ata yun, and then Luke ganito yan, yan tatlo na yon. Doon po nila binibase. Wow naman, kulang ata ng observation, kailangan ay makapal na salamin. Yung John dito, kaya nga may idea na po si John, dahil available na po yung mga revelation ng Panginoon na pinasulat kay Pablo. Kaya may idea na siya, kaya makikita mo nyo yung kanyang sulat. Ito yung John 14. Let not your heart be troubled, you believe in God, believe also in me. Dito rin po tinalakay, chapter 17, yung pagiging isa ng Father and Son. And then, yung pagiging in ng Father and Son sa mga believers at mga believers sa kanila. O, yun lang. Hakikita, chapter 17. Spend kayo ng time, basahin. Let not your heart be troubled, you believe in God, believe also in me. Have you noticed that? In God, in me. In my Father's house are many what? Mansions. Sila na nga mo, kaya Kapampangan, mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Place. So sa mga mansions na yan, siyempre, lahat po ng mga na kay Kristo, meron kang part dyan, may place ka dyan. Kaya nga babalikan kung saan siya, ang wika niya. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself,
that where I am, there you may be also. Hindi ka pa natutuwa dyan? Pinaghirapan ng Calvary, buhay tinaya. But he got the victory. Nung siya po ay mabuhay maguli. Just think about this. Pangalawa, hindi ho siya nagkulang ng pagbibigay ng instruction, paghahanda. Unang-una, sa mga Hudyo, dahil binibigyan ho sila ng chance na pwedeng bumalik sana ng Panginoon kung tinanggap nila yung pangangaral na binanggit doon sa Acts chapter 2, and at the same time true hanggang chapter 7. Kasi nakita ni Stephen doon, ano nakita ni Stephen doon? Have you noticed? Ang nakita niya, ang Panginoon nakatayo pa. Hindi ho siya nakaupo. Napansin niyo yun? Doon sa Book of Ephesians, nakaupo na siya doon. Ayun, ito po ka lang observation. Nakatayo pa, ibig sabihin, handang-handa pang tanggapin itong mga Hudyo na ito. Okay? At yan po yung ating makikita doon sa verse 59, and they stoned Stephen, called upon God, and saying, Lord Jesus, receive my spirit. And he knelt down and cried with a loud voice, laying his hand to death charge, and when he had laid this, he fell asleep. Pasin ito, verse 56. And said, Behold, I see the heavens open. Ito yung ayaw nila. But he, being full of the Holy Ghost, in verse 55, look up steadfastly. Kasi ayaw tanggapin. Talagang galit na galit. 55, 54. When they heard these things, yung sinamarize po niya, yung dealing ng Diyos with their lahi. No? Ang wika po dito, who have received the law by the dispensations of angels and have not kept it, when they heard these things, they were cut to the heart. Talagang tinamaan yung heart nila, pati yung ego, no? And they gnash on him with their teeth. Nang gagalayti po, kagat-kagat ang ngipin, yung ganon, ano? But he, being full of the Holy Ghost, look up. Yan lang po talaga ang ating talagang dapat ugaliin. When somebody is against you, no, at talagang ginagawa niya yung talagang pambabastos, panlilibak, pananakit, tumingin ka lang sa itaas. Kausapin mo, Daddy. Look up steadfastly into heaven and saw the glory of God and Jesus what? Standing. Di ko siya nakaupo. Kasi nung totally talaga ni-reject nila, yun na po. So okay na, tapos ka na. So ang pag-asa lang nila, yung mga individual Hudyo, na naaabutan, kaya si Apostle Paul, makikita ninyo, nandun pa rin po yung initial effort. Para naman sila, dahil yung kingdom na na-cancel, na postpone, promise sa kanila yon. So, dinaan ng Panginoon sa isang paraan to give them another chance para mapabilang dito sa spiritual body. Di ba napakaganda ng isip ng Panginoon, no? Ayan po yung laki ng pag-ibig ng Panginoon. Ang hentil, bulag dyan, walang pag-asa ho dyan, hindi sa kanilang covenants, promises, hindi ho. Sa Hudyo lang yun. Pero niloob ng Diyos, ikaw na kapatid, ako na kapatid, bilang mga hentil sa laman dati, na ngayon ay tinuturing ng Panginoon, na-identify na new creature. If any man be in Christ, is a new creature. Bago nila lang. Because of that spiritual birth. At nain tayo automatically kay Kristo. Kaya kung saan si Kristo, nandun ka spiritually. Nakaupo, sabi ng Ephesians 2, alright, at nakaupo rin tayo sa Kanya spiritually. Although, iba-iba yung position natin physically. Ewan ko kung anong description ng iyong katayuan ngayon dyan sa bahay. Nakaupo, nakadikwatro, or naka-spread yung paa mo, or nakataas, yung gano'n, no? And then kumakain, nagpapapak, or whatever, hawak ang Biblia, nagsusulat. I don't know. Ikaw nakakalamat ang Panginoon. Ang alam ko lang, spiritually, lahat tayo ay pinaupo na sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Physically, iba-iba yung forma natin. Ay napakasarap dito,
Alright, nabuklan ang heaven, and behold, I see the heavens open, and the Son of Man standing on the right hand of God. So kaiba ho doon sa Ephesians, nakaupo doon. Kasi close na po yung usapan pagdating sa kingdom, so postpone yun, cancelled. Binanggit na yun sa Acts chapter 1 eh. Kaya nabuksan ang pinto, yan ang John 1:12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name, which were born not of blood, nor of the flesh, nor of the will of man, but of God. Yan ang verse 13. Yun ang born again. Spiritual po yun. Kaya yan po yung katayuan natin mga kapatid. Kaya the post-tribulation rapture was not a mystery. Bakit daw? Yan po yung kasunod natin tatalakayin, Lord willing, sa Friday. But, at least meron na akong paunang announcement sa inyo. By Sunday, kung loloobin ng Panginoon, at talaga mangyayari po, wala nang malaking hadlang o dahilan, magkatipon-tipon po tayo. Pwede ho ay 9:30 para meron kayong enough time to prepare. And then, alam na ho nila yun, na basta itong may sasakyan, lalo na po kay Brother Nesty na nanawagan ako sa kapatid, make sure na maging dalawang biyahe ka. Huwag yung siksikan sa sasakyan, baka ma-question kayo, madelay lang kayo. So kung meron kayong social distancing sa loob ng sakyan, makita nila ninyo yun, talagang sinusunod natin yung protocol, madali lang yan. Tatanungin saan pa punta, magsamba ho kami. Yan. Basta't nakamas, ano? Then as much as possible, kung meron ho kayong mga alcohol na dala, maliit yung alcohol, yun, magdala ho kayo. Keep natin, maintain po natin dito. Mag-prepare din po rito ng soap para at least kahit paano from time to time mag-soap tayo, then maglagay ng alcohol. So yan po yung panalangin ho ninyo, natin lahat, para ho, ako excited po talaga, totoo lang, na makita kayo, makasalamuha sa ganong pagtitipon, and then makikita ko na naman po yung aking sarili nakatayo sa likod ng pulpit nakaharap sa inyo. So amen. So lahat po tayo ay manalangin. Hari nawa, ikaw kaibigan o sino man ikaw na nakikinig. Alam mo, pag hindi mo tatanggapin itong Panginoon ito namatay para sa ating God po ito, pakatandaan mo. Ang kamatayan niya ay para sa lahat. Pero hindi po yun automatiko na nagkabisa sa lahat. Kaya hindi po pwedeng sabihin ni claim ng sino man na mga tao na hindi maliwanag sa Kanya. Na lahat tayo tinubos. Pag lahat tayo tinubos, so dapat ang assurance ng iyong salita, alam mo, pag mamamatay ka, langit ka. Pero ang sagot, hindi ko alam eh. Kailangan gawin ko yung utos niya. Ganito, ganyan. So, mali na po yung paniwala mo. So, hindi ka talaga ligtas o natubos. Hindi nagkaroon ng bisa sa iyo yung pagtubos. Ngayon, bago po tayo magtapos, kailangan nung gawin yung bagay na yun habang ako'y nananalangin. Apo, kailangan mong gawin. May ka ng tawag, pasalamat ka dahil naunawaan mo ngayon. Walang iba, Savior ko di Jesus Christ. Walang ibang namatay para sa ating kasalanan, Jesus Christ. Finish po yun. Ang kailangan mo, paniwalaan ng buong puso, totoo yun. At kailangan tanggapin mo siya para maging Savior mo and Lord. So, ibig sabihin, siya na yung mamamahala sa buhay mo sa araw-araw. Palagi mo siyang sinasabihan, kinokonsulta sa Kanya lahat ng decision making. So, kasi at that moment na tanggapin natin ang Panginoon, na born again ka. Ibig sabihin ng Holy Spirit nanahan sa iyo. Sealed ka. So nagkaroon ka na ng spiritual life, which is everlasting life. Spiritual yun. Physical, hindi ho tayo para-pareho ng edad na maaaring abutan ng katapusan ng ating physical na buhay. So bago ko, habang nananalangin po, ay bulungan mo ng Panginoon pasasalamat, then hingin ng tao, then accept the Lord Jesus Christ. Pero bago po yan, bago tayo manalangin, ay gusto po natin batiin ng taog sa puso ang mga birthday celebrants nitong June. At napansin ko maraming anniversary sa June, mga June Briders, no? Okay, June 6,
June po ito ha, lalahangin nyo kahit sa prayer nyo. At kung ma-message ninyo, saan ba yung salo-salo ka mo? Okay kami ka mo pag may social distancing ka mo. At may mask. Ayaw mo yun, may mask. Habang kumakain, nandun yung mask. Okay lang, lambing lang po. June 6, Sister Mariela Ela Dueñas. So ito, mga apo ko na ito. Kabata-bata ko, 41 pa lang eh. May apo na, Mariela Ela Dueñas. Tapos, sa June 17, dalawa po. Sister Nessie Payumo Tolibas. Tapos, si Brother Daniel Bong Dueñas. June 17 po sila. Kita niyo, daming June dito kahit paano. 25, Sister Bana, Evangeline Bana Payumo. Kay Sister Bana, ayan. Sister Ella, Sister Nessie, Brother Bong, Sister Bana. Tapos sa June 28, Sister Marivic Dueñas, asawa ni Brother Bong. So sila magpapamilya, kinuupo nila yung June. May tatlo. May June 6, Sister Ella, June 17 yung tatay, Brother Daniel Bong Dueñas, yung nanay June 28. Okay, mula po sa puso, happy and blessed birthday sa inyo. Sana ay patuloy kayong i-bless ng Panginoon ng mga bagay na nararapat para sa inyo, and then i-bless kayo ng more birthdays at maabutan ninyo yung last minute ng tinatawag nating church age, yung body of Christ, at tapos rapture tayo. Mag-celebrate ka ba ng birthday mo ngayon tapos rapture mamaya? O, napakaganda nun, ano? Ngayon, kung naabutan ka ng rapture, birthday mo next week na, nag-rapture ngayon, huwag ka nang magwala. Hayaan mo na yung naihanda mo, pagsalu-saluhan na lang ng mga naiwan. Kaya patuloy po, pasalamatan natin ang Panginoon sa mga dinadagdag niyang panahon sa ating buhay. Napakalaking blessing po yun. Lahat ng tao, tanungin mo na sa ospital, gusto nilang makalabas na sa ospital. Kaya gusto nilang gumaling, mabuhay pa, mabigyan sila ng other chance. Lalo na yung mga tao na alam nila na wala silang nagawa, kaya may mga maling nagawa. Umiiyak po, nagsisisi, Lord, saan po, ay dagdagan mo pa ako ng buhay upang gawin ko na po yung tama. Yung mga gano'n, kung mali po ay yung kanyang naging attitude, ginawa, kaya napunta sa ospital, yun ang naiisip niya. So mga kapatid, mga kaibigan, dulugin po natin from the heart with all humility ang Panginoon, kasi pinapaalam sa atin po ang mangyayari sa inaharap. Blessed tayo dahil sa pamagitan ng salita ng Diyos, ini-inform na tayo sa darating. Hindi ba ninyo nakikita ang kagalakan ng mga tao pag nag-a-announce ang gobyerno ng ayuda? Bibigyan na ang bawat pamilya, lalo na mga ganito. Di ba tuwan-tuwan nag-aabang? Kita nyo? Yan po yung attitude natin. Pag merong announce na gagawin, at alam mo na yung gagawin, ay para sa yung kapakinabangan, ikasasaya, ikabubuti. O hindi ka ba excited? Hintayin yun. Halos kumare, bawat tunog lang, kaya bawat announcement, ay talagang tumiting ka sumarahol sa bintana. Much more kung ikaw ay tunay na Kristiyano, sinasabihan na tayo ng Panginoon, what will happen sa inaharap? Babalik ang Panginoon. Yung mga inahanda niya, di ka ba excited makita yung places na yon, yung mga mansions na yon, na ihanda ng Panginoon. Siya yung naghanda din, ha? Wala ho siyang utusan na etc. Siya ho, maaaring meron ho siya mga kaalalay doon. Pero special ho ang paghanda. Kung saan ako, doroon kayo. Kaya babalikan ho tayo. Imimit pa in the air. Ano pa ho ang hahanapin natin, mga kapatid? Araw-araw faithfully nilalaan po niya yung pangangailangan. Still, sa kabila ng krisis na ito, marami nang nangamatay. Yung iba nasa hospital pa, pero you are still there, safe, mga kapatid. Di ba napakasarap ang pakiramdam that the Lord cares? Nalangin po tayo. Ama namin Diyos Panginoon, maraming salamat po
sa nailaan mong oras para po turuan kami, paalalahanan at ipaalam ang bagay na ito namin kinakaharap. Para po ay lalong mawala sa amin yung isip na kung mangyayari po ito yung mga bali-balita na nangyayari, na meron pong mga mark of the beast, tatakan, chip na ilalagay, etc. Nakakatakot na balita, magiging panatag pong pakiramdam ng lahat ng Kristiyano sapagkat hindi ho sila papasok dyan. Aalisin mo sila, gaya ng yung sinabi at promise. Papasok ang tribulation dahil yun ay nakadesign para sa mga Hudyo. And at the same time, yan din po ang pagkakataon na hahagupitin mo, Panginoon, ang mga bansa na halos po isa, pinagkaisaan po nila ang lahing Hudyo sa United Nations. At laganap sa mga bansa kung anong mga umiiral na mga kaugalian, mga batas, na ito po ay ginawa nilikha ng mga tao na walang pagkakilala sa iyo. So the same is true, nangyayari din po sa bansa namin, na may mga mambabatas kung ano po ang kanilang pinopropose. But salamat, Panginoon, at pinapaalalahan mo kami na kami ay mag-pray without ceasing. Tuloy namin ugaliin ito. Higit sa lahat, ang pasasalamat sa bawat sandali na kami po ay nakakaraos at nakakalampas sa mga bagay, panganib, etc. Kundi patuloy po na ginagabayan mo dahil pangako mo, hindi mo kami walang pababayaan. Tulungan mo po kami ng lahat ng mga naituro mong ito, na isulat nawa ng mga kapatid ko. Matandaan namin ito para kumbaga parang bumabasa kami ng love letter, ay nai-inspire kami sa love letter na yon, lalo na yung mga salita na ganito ganyan. Masigit po ito, kaya namin ulit-ulitin, mawala man ang langit at lupa, hindi mawawala ang mga salita mong ito, dahil ikaw ay forever, from everlasting to everlasting, the same your word, forever po yan, liveth forever, endureth forever. Salamat po sa banal mong Espiritu na aming guro, na inaalalahan kami tinuturo, pinapaunawa ang mga bagay nito. Lord, maraming salamat po talaga na binibigyan mo kami, binigyan ng pansin, pagpapalaga, nung iaalay mong iyong buhay. At hanggang ngayon, nandun pa rin ang iyong pagkikare, pagpansin sa amin, pagpapalaga. Although, meron po sa aming mga anak mo sa iba't ibang lugar ng mundo, ay tila baga hindi pumapansin sa iyo ng buong puso o ng buong init dahil po iba ang nagiging priority. Huwag nawa, Lord, huwag nawa ako mangyari na ito na magiging general na kaugalian ng iyong mga anak habang papalapit na po iyong paghahanda mo, pagbabalik dito kung saan ka, doroon kami. Ingatan mo kami sa buong magdamag ng aming pagtulog, sa mga araw na idadagdag mo ako sakasakali. Paalala mong lahat yung ginawa mong pagmamahal, demonstration ng iyong pag-ibig sa Calvary. And then the power of your resurrection. And then at the same time, yung pong hindi matitinag at solid na pangako na hindi mo kami walang pababayaan. And then yung mga pangako mo, napakasarap. Ma-embrace to, maisip palagi, pinagbulay-bulay. Thank you, Father. Salamat po, salamat. Biyaya mo ito, kahabagan mo ito, binigay mo ang iyong buong presensya, ang iyong pagkikipagpisan sa amin through the Holy Spirit, with your word. Gabayin mo po kami. Just continue, comfort us, strengthen our physical body, para po kami gumaganap ng aming katungkulan na may kalusugan malakas hanggang pong ito ay mag-end ang physical life nito or until na ikaw po ay babalik na muli, sapagkat lahat po ito, Ama, ay hinihiling namin pinamamagitan sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Maraming salamat po, mga kapatid. Dari nawa ay nagkaroon po kayo ng mga reaction, something like that, na napakaganda po yun, ay nagiging blessing din kayo sa mga bumabasa. Kasi sa screen sa inyo ay nakikita niyo yung mga likes, no, yung mga comments. So ako hindi ko po nakikita dito habang ako ay nagbo-broadcast. Again, thank you. I salute you. God bless you all. Amen.